Susunduin ko pala si Tantan ng oras na yan. 10:30 na pala ng umaga. Uwian na kasi nila. Kaya yan na nakita na niya ako. Pangiti-ngiti na niyang batang yan. Hindi na nga nakikinig sa teacher niya. Ayan, nakalabas na nga kami mga mare. Sobrang init na pala ng time na yan. Kapag sinusundo ko nga pala sila, kailangan talaga nagmamadali ako palagi gawa ni Janela. Kasi dumididi yun sa akin yung anak ko. Kawawa naman. Ayaw pa sanang umuwi ni Tanta ng time na yon. Pero sinabihan ko siya na kailangan na namin umuwi gawa ng kapatid niya. Naawa din naman ako sa kanya ng time na yan. Kaso hindi talaga pwede gawa ng kapatid niya. Sa tuwing umalis kasi ako, palagi talaga ako namamadali. Ganyan siguro mga nanay, no, kapag nagpapadede tayo. Kaya saludo talaga ako sa lahat ng mga nanay na nagpapa-breastfeed. Kasi hindi talaga madali. Kasi sa tuwing umalis tayo, palagi na lang tayo nagmamadali. Kaya sinong man nakarelate dyan, ang mga nanay lang talaga nakaka-relate sa mga ganyan. Yung mga nanay na nagpapa-breastfeed sa mga anak nila. Ayan, pauwi na nga kami ng time na yan. Naawa naman ako kay Tantan kasi gusto pa talaga niya maglaro. Tignan mo nga anong nangyari yan sa bag niya, oh. Parang hindi na mapakali. Nang time na yan, kinukuha ko yung bag niya pero ayaw niya talagang ibigay. Gawa ng gusto niya, siya talaga ang magbitbit sa bag niya. Kaya hinayaan ko na lang siya. Ayan, palabas na nga kami ng gate ng oras na yan. Patawa-tawa pa nga tong batang to, parang walang init na nararamdaman sa katawan. Ako parang namimilipit ako sa init. Ayan, umakyat na nga kami dyan sa hagdanan na sobrang kataas-taas. Parang nalulula talaga ako dito kapag umaakyat talaga ako dito. Pero no choice kami kasi ito lang talaga yung safe na daanan namin pa uwi. Kasi hindi kasi kami pwede makatawid doon sa kalsada gawa ng marami mga RTA bawal doon dumaan. O siya, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.